Itong mga general na ito, retired man or active, kinakausap nila ang Pangulo. Anyway, these are all opinions. Kaya nga, general opinion itong aking vlog. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Lumabas na mismo sa bibig ng spokesperson ng Philippine National Police, nakakasuhan umano ang vlogger na nagpapakalat ng fake news. Ang kanilang tinutukoy na vlogger ay hindi basta ordinaryong vlogger, kundi ito ay retiradong general. Itong si General Macanas, at isa pa nga umano sa minomonitor ng Philippine National Police ay itong si Colonel Dado Enrique, dahil siya umano ay isa rin sa nagpapakalat ng destabilization laban sa ating gobyernong Marcos Jr. At itong si General Macanas, dalawa nga ang tinutukoy sa kanya. Ang isa umano ay maling impormasyon. Mga kababayan po natin, alam po natin na itong si General Macanas ay napakabukal kontra sa administrasyon ni Pangulong Marcos na nadismaya lalong-lalo na sa kapalpakan ng Pangulong Marcos at umano'y sa pagsuporta sa ginagawa ng House laban kay Vice President Sara at itong makakaliwang grupo na ngayon ay tila ba kaalyado ng House Speaker Martin Romualdez. Ano nga ba ang video na tinutukoy ng Philippine National Police? Ito po ang video na tinutukoy nila na nagpapakalat umano ng maling impormasyon at nanghihikayat ng destabilisasyon sa hanay ng Philippine National Police at sa mga aktibo at retiradong miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ito po si General Macanas. Ay natanggap akong report na similar to this. Ang sinasabi dito, this is the message. Na hindi lang si Senator Amy ang kumakausap sa presidente. May iba't ibang grupo o iba't ibang tao na kumakausap. Ito, basahin ko yung aktor. Sir, mag-ready na po tayo. Kung hindi siya mag-step down ng kusa o voluntaryo, gulo po ang mangyayari. Kinakausap na po siya o kinakausap na po sila, matigas lang si Smugs. Yan po, yung actual text. Mayroon pang dagdag pala, short ano lang. Maraming may hawak sa Polvoron video at marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya ibibel, kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong Polvoron video. So, to me, Polvoron video, mga kababayan po natin, actually, hindi ako naniniwala sa Polvoron video dahil unang-una medyo matagal na pinasabog ang isyung ito pero wala pang pinalabas. Ulitin ko, maniniwala lang tayo sa video ng Polvoron ni Marcos Jr. kapag lumabas na. Alright? Sa ngayon, yan ay nananatiling chismis pa rin. This is a good development dahil akala ko si Senator Amy lang, parang mediator, referee na sige na ading, maawa ka sa ating bayan, maawa ka sa ating tatay, masisira ang pangalan natin, masisira ang buong bayan pag hindi ka pa mag-resign. Kasi doon pa lang yung narcolist ni PRRD na kasama ang kanyang ading bonget, malaking bagay na yon. Dirin mo yan. Hindi lang siya user, kundi protector pa kung nasa narcolist. Alam ni Manang Amy yan. Hindi niya mai-deny. Kasi kung hindi totoo yung revelasyon ni Maharlika, magsalita na sana sila. Kaya lang, lahat na revelation ni Maharlika, walang nagsasalita eh. So, silence means totoo. Yun ang may vlog si Atty. Trexie tungkol niyan.
na tama ang paratang ni Marlica dahil tahimik sila. Napaka damaging. Pasabog talaga. Ilang pounds na bomba yan. 500 pounds o 1,000 pounds na bomba yung mga binabato ni Marlica. Hindi sila sumasagot. So, alam ni Senator Remy. Narcolist, meron pang pulburon video na according to Marlica, alam din ito ni Senator Remy. Kaya gumagalaw siya. Yung iba na may kopya rin. Okay. Nabanggit ko na dito sa aking vlog. Excuse me. Na yung aking source, napanood niya yung video na yon sa isang army colonel na PMA graduate. At maraming PMAers na may hawak nito. So mga kababayan po natin, tayo ay napapaisip din ano. Kasi sinasabi ni General Macanas ay talagang may nakapanood na. Kaya tuloy naglalaro sa ating isipan na posibleng may totoo ang video, posibleng hindi. Kung nakita talaga ni General Macanas, ito yung pinagsasabi niya, mga kababayan po natin. May pinaghuhugutan siya. So ngayon, sino nga ba ang source nitong pulburon video na ito, mga kababayan po natin? At mukhang napapansin na ng Administrasyong Marcos. Ngunit hindi lang sila publicly nagsasalita sa pamamagitan ng PCO, kundi dinaan nila sa Philippine National Police. Kumbaga, pinapamonitor na ngayon itong dalawa, itong si General Macanas, so syempre kasama pa itong talagang bulgara na magsasalita. So itong si Marlica nga, mga kababayan po natin, na sinabi niya sa isa niyang vlog na umano'y bayad na ang kanyang ulo. So nag-report na rin umano ito doon sa pulis sa Amerika dahil sa kanyang mga pagbubulgar ng mga masamang baho umano ni Pangulong Marcos Jr. Excited tayo sa video, kailan kayo ilalabas siya? Na nagbigay sila ng instruction dito sa aking source na huwag mong ilabas yan. For your eyes only. Ganun. So, ito yung analysis ko lang ito ha. Sino yung grupo na kumakausap ngayon kay PBBM na may malaking influensya, merong dating dahil sa grupong ito, magre-resign siya. Kahit ayaw ni Ismags. Kasi matigas si Ismags, sabi niya. Kailan kung itong grupong ito, sila na ang gumagalaw, wala na. No way to go. Bababa. So, sino itong grupo na ito? Analysis ko lang ito. It is now the AFP and PNP generals. I believe ang kopya nasa kanila na rin yan. Kasi yung army colonel nga, meron ng kopya eh. So ito yung pinagbasihan ng Philippine National Police na umano'y ang nag-encourage umano ay kumakausap kay Pangulong Marcos para hindi na magkagulo na bumaba na siya sa pagkapangulo ay pamunuan umano ng Armed Forces of the Philippines. Pero sa dulo sinabi niya na analysis niya lang, posible umano. Yun pala yung kanyang paglinaw na umano'y opinion niya lang, analysis niya lang, at hindi niya sinasabi na ito nga, kung baga umano, posible, analysis niya lang. Okay. Ganito yung scenario nakikita ko. Kung sino man ang unang may hawak nun, o ako yung unang nakakita, ay man in uniform. Nilalabanan natin ang droga. Tapos ang commander ko, ganon. Gumagano'n siya. Ano pang, wala na siyang credibility, magre-reklamo ako. Pero gagawin ko, punta ako sa aking higher commander. Sir, napanood mo na ba ito? Ano ba yan? Ito sir, follow. Yung higher commander, ano ang masasabi niya? Sasabi niya nga, sige na lang, pabayaan mo yan. No way! That's betrayal of public trust. Impeachable offense na yun. Kalokohan.
Kaya, sa bawat active men and women in uniform na nakakapanood nun, talagang nag-aalab yung damdamin, galit na yan. In the same manner, no, yung experience ko, yung 1989 na kudita, the bloodiest na naging parte ako. Ang ginamit lang na issue sa amin is yung hindi payagan ng Cory government ang bangkay ni President Marcos Sr. na ibalik sa Pilipinas at ilibing sa libingan ng mga bayani. That's a very hot issue sa amin, lalo na sa akin. Kaya galit na galit ako sa Cory government noon. Kaya sumama ako sa 1989 ko dahil gusto kong maibalik si President Marcos Sr. mailibing doon sa libingan ng mga bayani. Marami kaming sumama. Yun ang sa maikling salita, mga kababayan po natin, isa itong certified loyalista pala ng Marcos Sr. Si General Macanas, base sa kanyang mga kwento, mga kababayan po natin. Dahilan kung bakit sumama siya sa pag-aklas laban sa administrasyon ni Cory noong 1989. Recruitment issue, yung pagpapalibing kay Marcos Sr. sa libingan. So kung nangyari noong 1989, nagkudita, hindi malayo namang mangyayari din yan. Dahil mas matindi ang issue ngayon. Droga ang issue, kinabukasan ng Pilipino ang nakataya. Hindi pwedeng pabayaan yung droga. Tanong, gusto nyo ba, mga kaibigan, ng ating mga anak, mga apo, malulong sa droga? Gusto ba natin na rape, nakawan, patayan, kaliwat kanan dyan dahil sa droga? No way! Kaya I can just imagine the men and women in uniform na nakakapanood na yan, especially the higher ups, yung mga patriotic, yung mga pagmamahal sa bayan. Gagalaw at gagalaw yan. Madidivide na ngayon ang AFP-PNP. Kasi may mga talagang galit na, meron ding hindi. So ano ngayon? Similar nung 1989 ko. Palagay ko hindi na. The Armed Forces of the Philippines, including the PNP, had learned their lessons. Never again na magkaroon ng magulong kudita similar to 1989. Learning curve yun. Di na pwede. Kaya, noong 2001 ba yun, itong si Erap, ganon. Waiting naman ang issue. Galit ng taong bayan. Gusto na nilang patalsikin ang sitting president. Ano ngayon? Kakagulo. Dahil sa experience ng AFP-PNP, para wala ng gulo. Itong AFP-PNP, nagkaisa muna. Yon, that's the first step. Maybe ang mga magmimista, nagmi-meeting na ngayon, class by class, nagmi-meeting. Ano nang gagawin natin? Para maiwasan ang gulo. Ito pa mga kababayan po natin ang kanyang nabanggit. Posibleng nag-uusap na umano itong AFP at PNP, posibleng mga mista, nagmi-meeting na. So, ito ay mukhang pinagbasihan ng Philippine National Police kung bakit sinasabing nagpapakalat siya ng faking destabilization o disinformation. Mayroon nga nakita ang Philippine National Police. Nag-usap-usap na itong mga PMEers. Kasi ang PMEers ang may hawak sa I tell you, sila ang may influence. Tingnan nyo, yung nangyari kay Eric at Doc Badoy. Nagsalita ang PMEers. Nabag ang buntot si Tambaloso, si Congressman Acop, Tambunding at iba pa. So ito ngayon, nakikita ko, another historic role ng mga PMEers, generals, mga magministra niyan. Usap-usap na. I hope I am right. Na itong mga general na ito, retired man or active, kinakausap nila ang Pangulo. Sir, ito ang sitwasyon. Ganito ang mangyayari. The decision is yours, sir. In the same manner, bago nag-announce si General Reyes at General Lacson yung withdrawal of support,
kinausap muna nila si Erap. Kaya, after that, kahit nangyari, sport lang si Erap. Lacson, ganun din. Kasi, nag-usap-usap sila eh. So, nung naintindihan ni Erap na ganun na nga, sige, wala akong magawa. Ayun, withdrawal of support. So, sana, ganyan nga ang mangyari. At makinig ang presidente. Ang problema, si Smugs, matigas daw ang ulo. Baka mamaya biglang gapusin ng mga men and women in uniform itong isa. Dahil siya na lang, baka siya nang i-deport sa Hawaii or I don't know, New York. Anyway, these are all opinions. Kaya nga, general opinion itong aking vlog. So ayan ang kanyang pagkalinaw mga kababayan po natin. This is all opinions. So analysis and opinion lamang umano ang kanyang binitawang salita. So posibleng mangyari, posibleng hindi mangyari, posibleng totoo, or posibleng nangyayari na nga ang kanyang mga analysis mga kababayan po natin. So ito yung pinagbasihan ng Philippine National Police kung bakit sila minomonitor ngayon, sinusundan ang bawat salita nila, yung bawat vlog nila. Itong sila ni Captain Dado Enriquez at ilan pa na mga personalidad. Pero ang kanilang pinakita talaga, pinupunto sa kanilang briefing ng Philippine National Police ay itong si General Macanas. Narinig natin, napanood natin ang reaksyon, mga sinasabi ni General Macanas at nililinaw niya muli na ito umano ay analysis at opinion lamang. Ano po sa inyong palagay mga kababayan po natin? Dahil alam nyo naman ang issue ngayon sa ating gobyerno, issue kay Pangulong Marcos na mukhang masyadong silent move lang ang administrasyong Marcos. Binubustalan na ba itong mga dating general, dating opisyal ng kasundaluhan po natin na nagsasalita sa kanilang nakikita at obserbasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos? I-comment nyo na po ang inyong opinion, analysis, komento sa ating comment section. Maraming salamat po muli mga kababayan.